My First Bible presents Joseph, the Dreamer. Si Israel, na dating pinangalan ng Jacob, ay nakarating sa kanyang tahanan nang alam niyang pinatawad na siya ni Esau pagkatapos ng lahat. Siya at ang kanyang kapatid ay magkasamang dumating upang makita ang kanilang ama na si Isaac bago siya pumanaw at pagkatapos ay inilibing. Matapos iyon, bumalik si Esau sa lupain ng Edom kung saan siya naninirahan. Si Israel at ang kanyang pamilya ay pumunta sa Bethel. Sa paglalakbay, si Raquel, ang asawang pinakamamahal ni Israel, ay namatay na nagsilang ng pangalawang anak na lalaki na pinangalanan ni Israel na Benjamin. Pagkaraan ng ilang panahon, nanatili si Israel sa lupain na pag-aari ng kanyang mga magulang. Doon niya pinalaki ang kanyang 12 anak. Pinakamamahal ni Israel sina Joseph at Benjamin dahil sila ay pinanganak nung siya ay matanda na at sila ang mga anak ni Raquel na kanyang mahal na asawa. Dahil dito, naiinggit ang iba niyang anak. Blah, blah, blah. Isang araw, gumawa si Israel ng maganda at napakakulay na damit para kay Joseph na lubos niyang ikinatuwa. Ang pagkakaroon ng bagong damit ay napaka-espesyal. Nang makita ito ng kanyang mga kapatid, nagsimula silang mainggit sa kanya at hindi man lang siya kinakausap. Isang umaga, naalimpungatan si Joseph sa kanyang pagkakatulog. Nagkaroon siya ng kakaibang panaginip parang totoo. Nais niyang ibahagi ang kanyang napanaginipan. Tuwang-tuwang hinanap ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Lahat tayo ay nasa bukid, sinusubukang gumawa ng mga bigkis ng trigo. Tapos, biglang bumangon ang aking trigo at tumayo ng tuwid, habang ang inyong mga trigo ay umikot sa paligid at yumuko dito. Sa aking palagay ang panaginip na ito ay mula sa Diyos. Dahil dito nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka isang hari. Walang sinuman sa amin ang yuyuko sa'yo na intindihan mo. Kinabukasan, nanaginip muli si Joseph at muli niyang tinawag ang kanyang mga kapatid. Makinig kayo sa akin. Nagkaroon ako ng isa pang panaginip. Nakita ko ang araw at buwan, at 11 bituin umikot sa akin at yumuko. Dahil sa narinig, lalo silang nagalit sa kanya. Maging ang kanyang ama na si Israel ay hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. Ibig mo bang sabihin na kami ng iyong ina magpapatira pa sa iyong harapan? Huwag mong masyadong ipagmalaki ang iyong sarili, Joseph. Nang sumunod na mga araw, umalis ang mga kapatid ni Joseph upang pakainin ang mga tupa ng kanilang ama. Joseph, gusto kong pumunta ka sa lugar kung saan dinala ng iyong mga kapatid ang kawan ng mga tupa. Siguraduhin mo na maayos ang lahat. Pagkatapos ay bumalik ka at sabihin sa akin ang lahat ng nakita mo. At iyon ang ginawa ni Joseph. Pagkaraan ng ilang oras, nakita niya ang kampo ng kanyang mga kapatid. Nang makita nila siya, nagalit sila. Narito na ang batang mapangarapin. Patayin natin siya at sabihin natin na kinain siya ng isang mabangis na hayop. Tingnan lang natin kung paano matatapos ang kanyang panaginip. No, wait. Sabi ng panganay na kapatid na si Ruben. Ihagis mo siya sa hukay na iyon, ngunit huwag mo siyang patayin. Sinabi ito ni Ruben dahil ang plano niya ay iligtas si Joseph at ibalik siya sa kanilang ama. Lumapit si Joseph sa kanyang mga kapatid na may galak, ngunit nang makita niya ang kanilang mga mukha, nawala ang kanyang ngiti. Oh no. Tumalon ang kanyang mga kapatid kay Joseph at hinubad ang kanyang eleganteng balabal. Binuhat nila siya at itinapon sa isang tuyo at madilim na hukay. Sumigaw si Joseph, ngunit wala itong silbi. Nahulog siya sa ilalim. Sa sandaling iyon, nakita ni Judah ang isang karavan ng mga mangangalakal ng alipin at siya ay nagmungkahi sa kanyang mga kapatid. Ibenta na lang natin si Joseph sa kanila. Tutal, siya ay ating kapatid kaya huwag natin siyang patayin. Wala si Ruben ng mga oras na iyon para iligtas si Joseph. Kaya pumayag na din ang iba pang mga kapatid. Inilabas nila si Joseph sa hukay at binenta. Binayaran ng mga mangangalakal ang kapatid ni Joseph ng 20 pilak at kinuha nila siya. Nang bumalik si Ruben sa balon, tumingin siya sa ibaba at nagulat nang makitang wala si Joseph. Kaya tinanong niya si Judah,
Anong ginawa mo kay Joseph? Huminahon ka. Narito ang iyong parte sa napagbentahan. Binigyan niya si Ruben ng 2 pilak. Ibinenta mo siya bilang isang alipin? Opo, at sa mismong sandaling ito, ang ating mayabang na kapatid ay patungo na sa Ehipto. Alam ni Ruben na ang balitang ito ay magdudulot ng lungkot sa puso ng kanilang amang si Israel. Kinabukasan, binahira nila ng dugo ng kambing ang tunika ni Joseph, at ipinakita kay Israel at sinabi nila sa kanya na isang mabangis na hayop ang pumatay kay Joseph. Nang malaman ito ni Israel, siya ay umiyak at lubos na nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang minamahal na anak na si Joseph. Habang ito ay nangyayari, si Joseph ay dinala bilang alipin sa Ehipto. Subalit, ang kwento ni Joseph ay nagsisimula pa lamang.